Hello comics people, ako si Mel and welcome to Indie Comics Podcast. Kasama ko si Sir Don Tantiado, isang batikang storyboard artist. Ayan. So sir, kailan kasi mo lang unang nag-drawing? Ano yung naalala mo? No? Ang una, Elementary, high school? elementary siguro kasi every summer pupunta kami sa Bicol. Tapos yung lola ko, binibigyan ako ng, dalawa kasi kami ng kapatid ko na marunong mag-drawing. Siguro mga 5 years old, binibigyan kami ng lola ko na pinipinturahan niya isang wall. Tag-isa kami ng wall ng kapatid ko. Pinupuno namin ng ano. Wall? Oo, wall. Kasi marami naman siyang ano rin eh. May mga walls na yung parang hallway, mga ganyan. Mural artist ka na pala? Pero mababa lang. Ayun na inaabot May namin. picture kayo nun, sir? Wala. Kasi every summer, pipinturahan uli ng lola ko kasi parating kami. So talagang naka-reserve sa inyo yun? Oo. Galing naman. Ang supportive naman ng lola niya. Comics, nag-ano ka ba, sir? Nagbabasa ka ng comics noon? Yes sir. Nung kasi wala akong perang pambiling comics eh. Kaya ang ginagawa ko, pupunta ako ng book sale. Di ba sila may mga comics doon? Mga old stock. Old stock. Wala naman sa akin problema yun kung luma yun, hindi. Basta meron. Basta magandang drawings. Namimili din ako doon sa book sale. Maganda sa book sale, di ba may mga art book sila na pwede mong buklatin. Di ka tulad sa national eh. Lagi man naka-plastic eh. Pero sa national ko nabili yung mga talagang bagsak presyo. Yung mga 1,000 ibibenta lang ng 100. Yes. Sa may superstore, sa may Cubao. Sa taas. Doon ko nabili yung mga sobrang mura. Pag sa taas ka pumunta, doon yung may mga nakabukas yung mga mga art books. Mga The Art of. Meron mga The Art of ako nabili doon dati. Dami kong nabili noon ng mga art books. Pero tinigil ko na kasi dami ko ng art book, hindi ko naman nabubuklat. Oo. So tinigil ko nang mamili. Ang maganda lang na nabili ko sa book sale yung mga Norman Rockwell. Ang dami Norman Rockwell doon dati. Idol yun. Mga 600 lang. So mahilig kang mangolekta ng libro, sir? Yes sir, marami akong May library ka ng mga paintings, ganyan. Yes sir, kaya lang iba lang yung mga pelikulang libro mga nakalabas. Pang storyboard. Yung iba kong mga libro na puro art halos eh. Puro iba kong mga libro mga nakalagay sa parang oro ka na na lalagyan. Puro tapos naka-stock. Stock pala comics din. Kasi actually pagka may asawa ka na yung sa kanya lang makikita mo nasa labas ng bahay. Yung nasa sala. Yung mga sa atin, pupunta yon sa madidilim na lugar. Sa mga storage na pupunta. So, yun, ganun. So, meron ako sa inyo. Marami mga collections ka. Yung storyboard books ko naman, like yung mga storyboard books ko, siguro mga 4 lang. Yung the grammar. Of the film language. Film language. Tapos yung storyboard, storyboard course, meron din ako nun. Saka mahilig din ako yung mga The Art of. Ng mga Studio Ghibli, mga Pixar. Marami, bumibili ako ng gano'n. Kasi may mga boards doon sa loob. Dati gustong-gusto kong mamili ng mga libro din. Tapos ngayon, na sobrang hindi na siya mahirap i-access eh. Sa internet, no? Punta ka lang sa Facebook, may mga nag-upload ng mga artwork, Instagram, Pinterest. May mga peddler pa, mga illegal na mga nagbebenta ng mga PDF ng mga libro, ng mga art. May mga din. Ako, hindi na ako namimili ng gano'n. Okay na ako dun sa mga free sa online. Yung storyboard, sir, kailan ka nagsimulang maggawa ng storyboard? Actually, wala akong alam sa boards noon. Yung boss ko lang talaga, magaling siya mag-animate eh. Magaling siyang animator. Nag-assist ako sa kanya. Tapos nagka-character design din siya. So lahat ng gawin ng boss ko, ako yung assistant. So kung kailangan ng character designer, magde-design siya. Pag kami overflow siya ng work, doon, ikaw, pag gusto mo, ito kita, ganyan. So nung nag-storyboard naman, noon pa pala sila nag-storyboard. So pagka dumating yung boards niya na work, year 1999 ako nag-start mag-assist sa kanya for boards. Anong company yan, sir? Thumbnails Animation. Meron pa ba yun ngayon o wala na? Kakasara lang niya nung 2016. Hindi naman ako pioneer kasi meron na yan noon. Pero kasama ako nung nagsara. So yung boards niya, ang mga nagiging mga kliyente namin is from A-Film. Denmark. Puro mga sa ibang bansa. Germany. So nagsimula kang sa storyboard animation na? Sa animation,
assistant ako ng isang animator. Hindi ako nag-clean up IB like some of the yung papasok sa animation. Yung nag-start, yung pinakamababa, yung clean up IB. Nag-start ako, nung dumating yung trabaho ng storyboarding, nag-clean up lang ako sa boss ko. Na-drawing siya, mga bilog-bilog, tapos meron kami lineup ng character designs. Ng characters pala, lineup. So, doon, itong bilog na to, si ano to. Ito nasa likod, nakatalikod naman, si ano to. So, ako yung tagagawa ng pati yung expressions, yung mga paggagawa ng mga likeness ng mga mukha. Tapos, napansin na lang ng boss ko na more than yung hinihiling niya, nagagawa ko. So, after mga ilang shows na ginagawa namin yung puro clean up lang ako, binibigyan niya na ako ng sequences. Kasi storyboards kasi, sequences niya ay may sequences siya eh. So, ang sequences inahati yan per... Scenes ganun. Hindi. Ang scenes kasi is within the sequences. So, ang isang story are bunch of sequences na magkakatabi, di ba? Ang sequences, para malaman mo kung lumilipat ka ng sequence, is yung lugar, yung location. Like if you say, interior House of Elves, di ba? Exterior House of Elves. Ibig sabihin, lumipat ka na. Kasi sa labas, sa loob. Okay. So, Para yung physical location. Yes, yun yung iniwala yung sequences. So, within that location, you have scenes. May mga shots. Tawag ng iba dun shots. For commercials yata, yun ang tawag dun, shots. Bibigyan ako ng boss ko ng isang sequence, like dun. At nung gumagawa kami ng Tambelina, ang gawin mo nung nag-meet si Tambelina sa yung frog. Yan sa yan lahat dun. Mula nang pumasok sa bahay nila, kinuha siya, tapos umalis. So, yun ang pinagawa niya sa akin. Ginawa ko siya. Nagtampo na sa akin yung boss ko kasi sabi niya, Kinuha mo yung trabaho niya. Hindi. Ang sabi niya sa akin, nung tinitingnan, papacheck ako siyempre, drops lang, di ba? Tapos, nung cleaning up ko na sabi niya, boss, ito yung gawa ko. Bigla na pag ganun sa akin, sabi niya, bakit yung mga gawa mo sa akin, hindi ganito kaganda? Pag sa'yo, ginagandahan mo, which is, pakiramdam ko, kaya ko nga ginagandahan, para ma-impress siya, matuwa siya. Pero ang nangyari, Kabaliktaran yung nangyari. na-bad trip siya kasi bakit half-ass lang daw yung gawa ko sa kanya. Tapos so ginawa niya sa akin, binigyan niya ako mas marami para daw mas marami maganda dun sa mismong show. So, yun ang una kong gawa sa kanya. Tapos tuloy-tuloy na hanggang sa half na ng episode, pinapagawa niya sa akin. Ang isa pa lang 22-minute, pag ginawa namin siya, ay 5 weeks. 5 weeks. Ang bigay sa amin nun na deadline. Na deadlines. That's with slugging. Ibig sabihin, timed na, pero hindi pa na-shoot. So, after nun sa amin, animatics naman. So, lalagyan ng... Yung animatics kayo na rin yun. No. Hindi. Nung panahon na yun, hindi. Kasi that uses, mismong makina. Kasi kung iintindihin ng mismong ng studio, ang storyboards ay very traditional. Drawings, Papel tapos talaga, pen and paper. stopwatch, yes, stopwatch. Hindi katulad ngayon. Wala, na. Digital na lahat eh. Yes. Pinapasok sa Premiere, Storyboard Pro, gano'n. Hanggang sa naging digital na. Digital, ako na lang yun. Yung Ikaw na boss ko, nag-aaral. natigil kami, traditional pa kami ng boss ko 2016 2016 traditional? Sobrang late na nun Yes, kasi nung panahon na yon hindi pa kami nagdo-drawing sa Cintiq. Nung nasa ABS ako, nag-storyboard na ako doon, pero kasi umalis ako sa thumbnails sa boss ko. Nakita na lang uli kami 2010, pero 2005 to 2010, nagsisintik na ako dati, yung nagdo-draw na ako sa mismong monitor. Display, Nung nagbalik kami sa boss ko, papel uli kami. Tapos hanggang sa hindi na kami nag-boards, character design. Nung nag-boards naman uli kami, dahil hindi nga sanay yung boss ko sa may digital uli, papel uli kami. So ganun nangyari, hindi siya smooth siguro yung transition. Pero eventually, nung umalis na ako sa kanya, 2016, nung kinuha uli ako mag-boards, so bakit rin ulo sa akin nung kaibigan ko? Kasi may nagbibigay sa akin ng trabaho. Kasi ayoko talaga mag-digital. Nung gusto ko, mag-draw na lang. Paper talaga. Mag-draw, tapos scan. Tapos kung magdadagdag ako ng mga poses, Photoshop, hindi pa ako marunong Storyboard Pro
So paano ka natutong napilitang mag-digital na? Sabi sa akin ng kaibigan ko, di ka matuto, tatanggalin kita. Yun ang motivation ko, bro. Kailangan ako matuto. Oo. Kasi ayoko naman mawala ng trabaho Totoo. Yung trabaho galing Canada. Yun, marami kaming pinagdaanan ng may feature, may TV shows. Ang pinakasikat siguro na TV show na nagawa ko yung yung Hotel Transylvania. I think I made mga siguro 5 episodes. Kaya lang ang reality is dahil binabato lang sa akin ng kaibigan ko yun, I was never in the credit. So ano ka, parang shadow artist? Yes, mismo. I'm just there to meet the deadlines. Pero yung credit sa kanila napupunta? Yeah, oo. So paano yun? Yung bayad sa'yo, buo pa rin? Buo, syempre. Buo. Kasi kung hindi na ako gagawa sa kanila. Kasi meron silang sinasabi na alam mo, sabi sa akin, alam mo doon, if you were here sa Canada, mas maraming opportunity na mapupunta sa'yo. Hindi ka nadadaan sa akin, sabi niya. Kasi kaibigan ko, meron siyang regular job. At yung ginagawa namin dalawa is extra niya lang. So, gano'n nangyari. Ayaw mong pumunta sa Canada para magtrabaho doon? May mga kakilala kasi akong nagtrabaho sa Toon City na nasa Canada na din. Oo, kaya lang hindi... Yung iba sa Australia. Oo nga. Maraming araw. Yung ibang kaibigan ko nasa Dubai. Pero more or less sila, mga advertising. Hindi ko... Siguro kung alis ako, baka Singapore. Singapore, mas malapit. Oo, marami rin dun Studio, animation. Marami rin. May mga kaibigan ako, nasa Malaysia rin. Kasi nung panahon ng 2005 hanggang 2010, pinapuntahan ng mga animators namin sa ABS noon. Doon sila pumunta sa Malaysia? Malaysia. Kasi heavy yung yung suporta ng government sa animation. So nung nagsimula ka sa thumbnail, tapos paano ka nagkagawa ng mga storyboard sa local? Sa ABS-CBN? Yeah, before ABS-CBN, I went to India. Pumunta ka sa India mismo? Yes, nagturo ako ng animation sa India. Animation or storyboard? Animation. Tapos, Animation I went there for layout as a layout director. Tapos, 2 years ako nandun. When I was there, syempre, may mga natatapos sa mga shows. Do you have anything to do? Yung Disney Asia, may pinapagawa. So yun, nag-boards ako para sa Disney Asia. Tapos, I did mga 3 kwento, 10 shows, tapos yun lang ginawa ko. Tapos layout na ulit. Di marunong kang mag-Punjabi? Marunong ako mag-Hindi. Hindi? Marami silang salita katulad natin. May parang Cebuano. Pero ano yung main language Hindu. nila? Hindu. Ay, Hindi. So alam mong mag-Hindi o hindi mo alam? Kurachi. Kurachi. Ang alam ko doon pagkawagaya ng pagkain. Kanikano, chala. Chalo. Kanikano. Nakakain ka rin ba ng mga street food sa India? Yung mga hindi. Mekos. Hindi, bawal sa amin yun eh. Kailangan sa mga... Ang maganda sa kanila, sa mura ng bilihin, pwede kang mag-restaurant araw-araw. Napakamura. Masasarap din daw ang pagkain. Masarap. Sabi nga ng kaibigan ko sa doon, tunay na pagkain daw pagka sa India ka kumakain. Tunay kasi mura eh. Tapos quality rin yung ingredients nila. Pero yung kahirapan, talaga. So after India, mga gaano katagal doon? 2 years. 2 years. After that, punta akong Toon City. Mga ilang months sa Toon City. Tapos, isang buong team namin sa India, pumunta kami ng ABS. Mayroon layout director, ako yung layout director. Animation director, tapos animator, supervisor. Simula kami sa ABS ng 2005. Nag-aaral ka ba sa school ng storyboarding? Ano ba yung course mo ng college? Civil ako. Civil engineer. Civil engineering ako sa PUP, Santa Mesa. So Tapos, hindi ka talaga, kasi engineer it's not even architecture na nagdo-drawing. Engineering, mas more on yan eh. Math. Ito yan. Pero bakit ka nahilig sa pagdo-drawing ng storyboard? Paano ka doon napunta? Storyboard kasi, mas hindi ko masyado tawag doon. Hindi ko masyado inilalagay yung marunong ako mag-drawing sa storyboard. Mas
ipinapasok ko siguro yung yung hilig ko sa pelikula kaysa yung pagdodrawing. Kasi storyboards kasi, hindi naman kailangan magaling ka mag-drawing. Kumbaga, plus na marunong ka mag-drawing, pero ang tinitinan talaga doon yung flow ng Yung storytelling. Dapat magaling ka mag-storytelling. Tapos, hindi ka maliligaw. So yung isa sa mga siguro ma-advise mo para sa mga aspiring na mag-storyboard is manood ng maraming pelikula. Yes, good. Hindi, wag lang maraming pelikula. Hindi, good movies. Watch good movies. Ang advice sa amin nung teacher na yung nagturo sa amin sa Ton City noon, kasi nag-Ton City din ako sa yung mga classic movies daw. Yes. Lalo na yung, alam mo mas maganda, yung no talkies. Yung silent. Kasi mas maganda yun kasi yung readable dapat yung mga yun talaga ang magandang. Kasi ang titingnan mo doon, titingnan mo na bakit. Ba't panoorin mo muna yung maganda, Tapos tanong mo yung sarili mo, ba't hindi ako naliligaw? Ba't madali siyang intindihin? Kaya lang minsan, pagka masyado ka nag-a-analyze, na nasisira yung panood mo ng pelikula, di ba? Experience mo sa panonood ng pelikula. Kaya mas maganda, panoorin mo muna nang wala kayo iniisip. Siguro mga isang beses, panoorin mo. Kaya minsan, di ko lalo, meron kang controller sa nanonood ka Netflix. Pinopost mo? Ayun, may isang ganun eh. Lalo, medyo artist ka, so ganda na shot nito Kapag may nakita kang magandang shot, pinopost mo, tapos kinokopya mo yung scene? Minsan may ganun ako. Lalo yung isang poses. Kasi, kung paano sinet-up, maganda pala sa ganitong mga eksena, yung ganitong set, hindi kailangan lagi magkaharap. Maganda rin pala pag nag-uusap, isiswing mo yung camera dun sa isang innate object. Yung mga ganun, makikita mo kung gaano ka-effective yung pause sa isang dialogue. Yung hindi kailangan every shot, meron dapat. Saka hindi kailangan every shot, may ibig sabihin. Pwede ring wala. Nabanggit mo kanina na nawalan ka ng work nung time na panahon ng strike, yung writer's strike. Yes. So paano ka nag-cope up nun? Ano yung ginawa mo para mapunan yung bakanting oras? Ang ginawa ko dati, kasi dumalang yung trabaho kasi nawala na yung trabaho ko. I think mga 5 months yun na walang... matagal talaga. Kasi siyempre bills, nagpa-pile up yung bills buti na lang si commander may trabaho. So kahit paano, pero siyempre hindi tayo titigil nun. Kailangan nasa freelancer. Maghahanap ka, yes. Ang ginawa ko, lahat ng mga dati kong mga naging clients, saka yung present ko na clients, pinag-i-email ko. I even told them na sinasama ko rin pala yung mga sample drawings ko ng character designs. Ngayon, pati yung mga client ko sa storyboarding, sinendan ko rin ng character designs ko na portfolio. Yung mga character designs ko naman ng mga clients, sinendan ko naman ng storyboard portfolio ko. So, para alam nila na I'm ready to work. Ang problema mo lang, minsan, pagka yung pumalya ka dati, siyempre may naalala nila yon. Pero kung maganda naman yung trabaho mo sa kanila, at maayos naman yung naghiwalay kayo, makakakuha ka. Ang problema, dahil nga totoong may crisis noon, wala halos. Wala talaga. Wala halos. Pero, buti na lang, may may caricature tayo noon nakatulong sa akin. On the weekends, at least merong work. Hanggang sa naging slowly but surely, dumarating na uli yung mga trabaho. So yun, kailangan lang wag mawalan ng loob, persevere. Tapos always be ready na may hihingi sa iyo ng portfolio. So dapat lagi kang ready kang may portfolio. Yes. Always update your portfolio. Paano naman yung nung pandemic? Nagbago pa yung mas lumakas ba? Kasi balita ko mas lumakas nung pandemic kasi nasa bahay lang yung mga tao. Totoo ba yun? Ano lumakas? Yung trabaho. Yes. Oo. Kasi, although ako naman kasi, ever since 2016, work from home na ako eh. Work from home na, so lagi na lang naman. So, nung nagkaroon ng pandemic, ang naging problem ko na lang is yung misis ko, I have to fetch her sa work niya, tapos ihatid ko rin siya. So, yun na yung problema. Saka maraming mga blocks, di ba? Yung mga
mga roadblocks na dati ng mga police. Ganun. So yun lang. Tapos sa akin wala talaga kasi ever since work from home naman talaga ako eh. Malakas, oo malakas kasi I mean, lalo na yung misis ko noon, yung hindi siya papasok, minsan walang pasok siya. Dire-diretso lang ang trabaho sa bahay. So freelance. Saka mas maganda yung kasi lahat naman pati yung local dito na animation labas rin naman yung kinukuha nila eh. So wala rin naman yung parang alam mo makabayan kasi dapat Filipino, ganyan. Nagtrabaho rin naman ako sa ABS, so I think I've done my part para sa own creation. Pero pagka mas maayos kasi ang bayad sa labas eh. Totoo naman. Kapag dito sa Pilipinas, medyo hindi siya pantay talaga. Yes. At saka maganda rin, dati kasi, kung di ba yung ang animation dati, pre-production, production, saka post-production. Ang pre-production yung designs and scripts and storyboards. Tapos ang production yun yung layout, animation, cleanup IB, coloring. Tapos ang post, lahat na, yung sound, lahat, scoring, tapos yung color grading. And dati, puro lang tayo production. Kumbaga, ang tawag nila factory. Since late 2015 siguro, 14, tayo mismo mga Pilipino, hindi na tayo known as mga production companies lang. Nag-ano na sila eh. Pre-production na tayo. Parang lumipat na yata sila sa India kasi mas mura dun. Yes. Sabi nila ba, kasalanan daw ng ibang Pilipino dahil nagturo dun. Kayo, kasalanan nyo. Pero sa akin naman, hindi rin naman. Kasi parang katulad rin ng pool dito sa atin yan. Pag naglagay ka ng isang classroom, may mga magagaling din dyan. Merong lalabas dyan. Pero bottom line is kultura. Kasi matuturo mo lahat ng mga yung pwede mo ituro na educational na mga na tirada ng paggagawa. Pero yung kultura, mahirap ituro yun eh. Yung tamang pag-uugali. Yung tayo mas resilient tayo. Maayos tayong mga Pilipino eh. Mas naiintindihan. Indians are British eh. Tayo ay Americans eh. Lahat halos ng mga productions Americans eh. So, pupunta sa kanila, pag nakuha naman sila, na-try naman sila, babalik din sila sa atin. Oo nga. So, ganun. So, wala akong guilt feeling about that. Ngayon yung question ko naman is, ngayong sumisikat na yung AI, Artificial Intelligence, threatened ba yung trabaho ng mga storyboard artists? Tingin mo? Nalaman ko, boards, oo. Kasi may hint rin. Pero, I mean, taste kasi yan eh. Oo, work. May tinatawag silang trabahong workable. Ibig sabihin, papasa. Pero yung plus factor, hindi mo matuturo sa AI yun. Yung human factor, wala yun eh. Pero may mga studio na gumagamit ng AI. Totoo. Pero maski ako eh. If I were to, totoo lang. If I were to put up my own company, wala akong masyadong budget. Gagawa, i-AI ko. Ang laban na lang, gagamitin ko yung AI. Then kasi I'm an artist also. Pipicksapin ko yung AI. Yung bigay. Di ba, ayusin ko siya. This can work. Okay na to. Konting ayos na lang. Ayusin natin ng konti. Pero eventually, bibigay mo yun sa tao. Ang mangyayari na lang yan, lesser na lang na hands na hahawak ng project. So kung ikaw yung kahit ako gumagamit ako ng AI ko, halimbawa may nagpa-drawing ng caricature, tapos yung picture malabo, pinapa-enhance ko sa AI, yun yung kinokopya ko. Pinakita nga sa akin, meron pala nag-enhance, no? Kasi hirap na hirap ako talaga noon kapag may binigay na malabong picture. Ngayon, pwede na. I-enhance mo lang. Galing, no? Tapos yung reference, mas clear na, mas madali na siyang i-drawing. Nakakatuwa siya. Nakita ko nga kanina dun sa estudyante. AI pala yun. Yung Remini. Hindi rin siya hindi siya masama eh. Parang iti-treat ko na lang siya as a tool na magagamit ko. Pero sadly kasi may gumagamit na kiniklaim na nila na second nila yung AI na-generate. Oo. Na binibenta nila na medyo sad. Pero wala na tayong takas sa AI. Oo, yun ang reality eh. Kailangan kang sumunod eh. Hindi mo pwede i-blanco yun kasi magmumukha kang doon.
Kawawa ka naman kung hindi mo alam ang capability ng AI, kung isa-shun mo na lang siya. Mahuhuli ka eh, no? Oo, Parang nung mahuhuli mga ka. nag-transition from traditional to digital drawing. Yes. Kapag yung mga hindi nag-aral ng digital, wala na silang Iwan. ginagawa ngayon. Ako sa totoo lang, buti na lang nung nag-transition kami to digital, may bayad. Ibig sabihin, it's a paid work na para gumalaw kami at mag-transition to, matuto ng flash from traditional. Ba't di mo pa igagrab? Sayang din. Sayang. O di nangyari, kami yung isa sa mga pioneer na studios na nag-digital. Dapat tool na lang siguro talaga pa ang isipin ng AI para hindi, not as parang yung aagaw ng trabaho. Yun ang gusto kong itanong ngayon is paano yung approach mo sa pagdodrawing ng storyboard? So halimbawa, meron kang script. Oh, yeah. Doon, gawin mo to ng storyboard, ganyan. So halimbawa, binasa mo na yung script. Yeah. Tapos anong next step mo doon? Kasi binibigay sa amin script and a voice recording of the whole show. So what I'll do... Animation to, no? Hindi siya live action. Yeah, animation siya. Well, you can apply to Live action. Other medias. Pero minsan yung may audio, wala yung live eh. So at least sa animation may audio. Pero we can work without script lang. Once I get the script, I read it Mga ilang beses? 3 to 4 times just to get the rhythm ng Tapos hindi ako magdo-drawing pa noon. Siguro on the third or fourth, naggagawa na ako ng thumbnails sa script. So alamin mo muna yung buong Kwento. story Yeah. bago mo siya isumulat. Wala akong ilalabas ni character designs na bago kasi sa animation, every show, di ba, siyempre meron kang bible ng mga characters eh. Yung lineup, yung every characters may description. Every episode, may mga bagong lumalabas, bagong props, bagong characters. Maski yun, hindi ko nilalabas. Although bit-bit ko siya, hindi ko nilalabas. On my third and fourth, gagawa ko ng mga thumbnails sa maliliit. Sabihin ko, eto yung close-up. Sa dialogue na to, kasi ang dialogue ay numbered eh. So numbered siya. So lalagay ko sa number na yun, ito yung shots, ito yung shot. So halos shot list lang nilalagay ko. Shot. Tapos ito money shot. Ang money shot yun yung magandang mga eksena na bababad siya, na pampa-impress. Every minute, every shot dapat hindi siya yung money shot. Dapat meron kang itatabi. Tapos after ng money shot ay di ba binabasa ko siya. Ay din sinulat no. Tapos sasabihin ko dadagdagan ko dito ng ito dadagdagan ko ng mga panels to. Kailangan ito extra panels ganyan. Tapos pagka okay na ako doon, saka ako ngayon lalabas yung mga character lineups ko. Saka ka lang magdodrawing. Hindi, nagdo-drawing na ako pero mga lang. Bilog-bilog lang. Yung character logs, yung mga designs for yung new characters, ilalabas ko lang yun pag gusto ko na ma-inspire. Nasaan na ba? Pero ano pa yun? Opo. Rough sketch lang yun na sa umpisa. Tapos papa-approve mo muna saka ka mag-type sketch, ganyan. Kasi digital nga, di ba? So what I'll do is I scan ko ano man yung mga na rough ko. Tapos ilalagay ko dun sa software. Ang ginagamit ko ay Storyboard Pro ng Toon Boom. Yun, so pagka naipasok ko doon, mag-drawing na ako digital, di na ako hahawak ng papel. Pag na-scan ko na, nailagay ko na, kakatiin ko yun, lahat na nakalagay dun sa script ko. Lalagay ko na yun dun sa, although bilog-bilog lang siya. Tapos ita-tighten ko, add shots ako, add panel, mag-add ako ng mga panel na poses, kung kulang. Tapos pag nagawa ko na lahat, lalagay ko yung dialogues, animatics, send ko sa kliyente. Pag na-aprobahan, I'll tighten it up more. Yung, basta lang, hindi kailangan malinis, basta lang kayang basahin ng mag-a-animate at ng director, naiintindihan ng director. Kasi yung mag-a-animate na yung mag-a-ano na. Yes. Papaganda. Yun yung next na system na susunod. Minsan babalik yun for revisions. Sweldo na. Ang mahirap sa animation, no? Gagawin mo muna yung work bago ka babayaran. Matagal yun. Hindi katulad sa commissions, pwede ka mapamingi ng down payment. Yes, oo. Ayan, kaya sa amin kasi I work under a group eh. Ang nangyayari, pagka dumating yung sweldo naman, PayPal siya.
Next na question ko na lang is, ano yung ma-advise mo sa mga gustong mag-storyboard? Watch films, good films. Yung parang kanina, di ba? Watch mga magagandang lumang pelikula, mga silent movies. Yung silent movies, yan, importante yan. Anong silent movies na maganda? Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Yeah. Tapos, Buster Keaton. Buster Keaton. Maganda na yung ano natin, foundation natin kasi tayong mga Pilipino mga Amerikano tayo eh. Hindi tayo British, hindi tayo Chinese. Madali tayo makakapag-adapt and expose tayo sa cartoons dati pa eh. Pati Japanese, expose tayo sa Japanese cartoons. So, marami tayong advantages. Marami tayong mag-adapt. Mabilis tayo mag-adapt. Thank you everyone. Thank you Sir Don. Saan ka pwedeng makita online? Ano yung mga social media mo? IG, Don_Candrolines. Tapos, Don Tantiado on Facebook. Yun lang. Wala. Hindi tayo sumasayaw, bro. Nala na tayo, nahuli na tayo. Nahuli na tayo. TikTok talaga ngayon eh. Wala na, iba na eh. Dati Facebook, Twitter, TikTok na. Thank you, Comics People. Bye-bye. Indie Comics Podcast.